Welcome back sa ating channel. Muli, ito si Teacher JM at tayo muling mag-aaral sa Filipino 3, Unang Markahan. Handa na ba ang lahat? Tara, simulan na natin. Tara, halina't tayo muling matuto ng ating aralin. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay tungkol sa paglalarawan ng mga elemento ng kwento. Ika-6 na linggo sa Unang Markahan, Filipino 3. At ang layunin ng araling ito, malilinang ang iyong kakayahan sa pagbibigay ng mahalagang elemento ng kwento gaya ng tauhan, tagpuan, at banghay. Isaayos muna natin ang mga letra na tumutukoy sa mga konseptong pag-aaralan natin ngayong araw. Ang una, ito ang sunod-sunod na pangyayari sa isang kwento. Ano kaya ito? Tama, ito ay banghay. Pangalawa, ito ang pangunahing tagaganap sa kwento. Magaling, ito ay tinatawag na tauhan. Ito ang lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwento. Mahusay, ito ay tagpuan. Pang-apat, ito ang titulo ng isang kwento. Magaling, ito ay tinatawag na pamagat. Ang mga sumusunod ay mga elemento ng kwento. Ang unang elemento ng kwento ay ang tauhan. Ito ang nagbibigay buhay sa kwento. Makikilala sila sa kanilang panlabas na kaanyuan, pisikal at pananamit. Kilos na magpapahiwatig ng kanilang ugali at dialogo. Ang susunod ay ang tagpuan. Tumutukoy ito sa pook o lugar na pinangyarihan ng kwento. Naglalarawan ito ng ginagalawan o kapaligiran ng mga tauhan. At ang susunod ay ang banghay. Ito naman ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Pakinggan muna natin ang kwento at pagkatapos sagutin ang ilang katanungan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ngayong umaga ay ang elepante at ang langgam. Sa isang kagubatan, may nakatirang malaking elepante. Siya ay isang mayabang at lagi niyang minamaliit ang mga hayop na mas maliit sa kanya. Sa isang dapit rin ng gubat, may nakatirang langgam. Tuwing umaga, naghahanap ang langgam ng pagkain. Sa tuwing uuwi siya, ay lagi niyang nakikitang ginagambala ng elepante ang ibang mga hayop. Isang araw, noong pabalik na ang langgam sa kanyang paghahanap para ipunin ito, ay biglang nagbuga ng maraming tubig ang elepante sa kanyang nguso at nasaktan ng mga maliliit na hayop. Sinabi ng langgam, "Huwag mo namang saktan ng mga hayop na mas maliit pa sa'yo." At sinabihan lang nito, "Tumahimik ka, langgam, kung hindi aapakan kita dyan hanggang sa mamatay ka." Galit na sinabi ng elepante. Tumahimik ang langgam at tumuloy na sa kanyang pupuntahan. Pero nagpasya siya na tuturuan niya ng leksyon ang elepante. Sumunod na araw,
Noong natutulog ang elepante, ay dahan-dahang pumasok ang langgam sa nguso nito at kinagat-kagat ito hanggang sa magising ang elepante. Sinubukan niya na ang lahat para mailabas ang langgam na nasa nguso niya, pero hindi niya ito magawa-gawa. Gayong napakalaking hayop nito pero hindi magawang maialis ang napakaliit na langgam. Nagsimulang umiyak ang elepante at nanghingi ng paumanhin sa langgam at sinabi ng langgam, "Sana ngayon naiintindihan mo na kung ano ang pakiramdam kung ginagambala mo kami." "Oo, alam ko na ngayon," iyak na sabi ng elepante at nakiusap ito na lumabas na ang langgam sa kanyang nguso. Naawa ang langgam sa elepante kaya lumabas na ito. At simula noong araw na iyon, hindi na ginambala ng elepante ang iba pang mga hayop. At diyan nagtatapos ang ating kwento sa Ang Elepante at ang Langgam. Sagutan muna natin ang maikling pagsusulit na may panutong basahin ang mga tanong ayon sa pinanood na kwento at tukuyin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Ano ang pamagat ng iyong pinanood na kwento? A. Ang maliit na langgam. B. Ang mabait na elepante. C. Ang elepante at ang langgam. D. Ang mayabang na elepante. Tama! Ang sagot ay letter C, ang elepante at ang langgam. Number 2. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? A. Ang langgam. B. Ang elepante. C. Sa kagubatan. D. A at B. Tama! Ang sagot ay letter D, A at B. Number 3. Saan ang tagpuan ng kwento? A. Sa ilog. B. Sa bayan. C. Sa bukirin. D. Sa kagubatan. Mahusay! Ang sagot ay letrang D, sa kagubatan. Number 4. Ano ang natutunan mo sa kwentong napanood? A. Guluhin ang kapwa. B. Maging mayabang tulad ng elepante. C. Maging mabait tulad ng elepante. D. Respeto ang kakayahan ng bawat isa. Magaling! Ang tamang sagot ay D. Irespeto ang kakayahan ng bawat isa. Number 5. Ano sa tingin mo ang panimula ng kwento? A. Sa kagubatan kung saan natutulog ang elepante. B. Sa kagubatan kung saan nakatira ang mapagmalaking elepante.
C. Sa kagubatan kung saan nakpatayo ng bahay na maliit ang langgam. D. Sa kagubatan kung saan masipag na kumukuha ng pagkain ang langgam. Mahusay. Ang tamang sagot ay letter B. Sa kagubatan kung saan nakatira ang mapagmalaking elepante. Number 6. Ano sa tingin mo ang kasukdulan ng kwento? A. Ginugulo ng elepante ang loro sa may puno. B. Masipag na nag-iipon ng pagkain ang langgam. C. Tinuruan ng leksyon ng maliit na langgam ang mayabang na elepante. D. Nais ng elepante na katakutan siya ng mga kasama niyang hayop sa kagubatan. Tama! Ang wastong sagot ay letter C. Tinuruan ng leksyon ng maliit na langgam ang mga mayabang na elepante. Number 7. Ano sa tingin mo ang naging wakas ng kwento? A. Napagtanto ng elepante ang kanyang kamalian at mapagkumbabang humingi ng tawad sa langgam. B. Patuloy na ginugulo ng elepante ang mga kapwa hayop sa kagubatan. C. Naging mas mayabang ang elepante sa ginawa ng langgam. D. Tinawanan ng elepante ang loro. Tama! Ang wastong sagot ay letter A. Napagtanto ng elepante ang kanyang kamalian at mapagkumbabang humingi ng tawad sa langgam. Muli, ang pamagat ng ating napakinggang kwento ay ang elepante at ang langgam. Ang tagpuan ay sa kagubatan at ang mga tauhan ay si elepante at si langgam. Narito ang tatlong bahagi ng banghay sa ibaba. Ang una ay panimula. Sa kagubatan kung saan nakatira ang isang mapagmalaking elepante. At ang kasukdulan ng kwento ay tinuruan ng leksyon ng maliit na langgam ang mayabang na elepante sa pamamagitan ng pagkagat sa nguso nito. At ang naging wakas ng kwento, napagtanto ng elepante ang kanyang kamalian at mapagkumbabang humingi ng tawad sa langgam. Lagi nating tatandaan, makakatulong na alam natin ang mga pangunahing elemento ng kwento upang mas maintindihan natin ang mga pangyayaring makapaloob dito. At dito nagtatapos ang ating aralin sa paglalarawan ng mga elemento ng kwento. Isa kay ka-6 na linggo, unang markahan, Filipino 3. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa araling ito. Muli, ako si Teacher JM at huwag kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, like, comment and share, and click the notification bell for more videos.